Ancient aliens o tinatawag din na Diyos ng mga Sumerians at pinaniniwalaan na lumapag sa daigdig mahigit 445,000 years na ang nakakalipas. Anong layunin ng pagbisita nila sa daigdig at bakit pinaniniwalaan na malaki ang ambag nila sa sibilisasyon? Pero bago po tayo magsimula, baka naman pwede kayong mag-iwan ng like and subscribe sa ating channel. Ang kasaysayan ng unang sibilisasyon ay puno ng mga dakilang pangyayari at ang misteryo na pupukaw sa ating mga imahinasyon. Isa sa mga ito ay natagpuan sa teksto na isinulat ng isa sa unang sibilisasyon sa kasaysayan. Ito ay ang Sumerian Civilization na nagsimula sa Mesopotamia noong 4500 BC. Paglipas ng panahon, sinasabing ito ang responsable sa pagbuo ng malalaking lungsod at paglikha ng mga unang sistema ng pagsulat na kinilala bilang cuneiform. At ito ang ginamit nilang pangsulat sa mga tabletang luwad. Noong 1849, natagpuan ng mga archaeologist sa Iraq ang 14 na tabletang luwad na may mga Sumerian script. At nang maisalin ang mga nakasulat sa teksto, dito na maririnig ang isa sa mga pinakakahanga-hangang kwento sa buong mundo. Ito ay ang mga Diyos na kung tawagin ay Anunnaki. Ang mga tekstong Sumerian na nakuha ay hindi tumutukoy kung gaano karaming Anunnaki ang bumisita sa Earth. Ngunit binanggit nila ang ilan sa mga pangunahing makakapangyarihang Diyos sa mitolohiya ng Sumerian. Si Anu, na ayon sa Akkadian calligraphy, ay ang personifikasyon ng langit at nagtataglay ng walang katapusang karunungan at pinakakagalang-galang sa mga Diyos na may mga sanktuaryo sa halos lahat ng lungsod ng Sumerian. Sumunod ay si Ki na kumakatawan sa lupa at asawa ni Anu. At ang anak ni Anu at Ki ay si Anunnaki. Isang salita na maaaring isalin bilang mga anak ng langit at lupa. Ang unang Anunnaki ay si Enlil, Diyos ng hangin, bagyo, at responsable sa pagpapanatili ng langit at lupa. Sumunod ay si Enki, ang makapangyarihang Diyos ng karagatan, ilog, at ang patron ng lungsod ng Eridu. Ang Diyos ng buwan naman ay si Nana. Sinasamba din bilang Diyos ng karunungan at responsable sa pagtuturo ng mga konseptong siyentipiko at astronomiya sa mga tao. Ang Diyos naman na si Utu ay ang tagapagtanggol ng katarungan, katotohanan at moralidad. Ang kanyang kambal naman na si Inanna ay ang Diyosa ng digmaan at kapangyarihang pampolitika. Tinatawag din si Inanna bilang Ishtar sa kultura ng ibang sibilisasyon sa Mesopotamia, kagaya ng Akkadian, Babylonians at Assyrian. Ayon pa sa mga teksto, mayroong isang planeta na tinatawag na Nibiru na tahanan naman ng mga Anunnaki. Ang Nibiru ay umiikot sa kakaibang orbit na lumalapit lamang sa Earth sa loob ng 3,600 years. At noong mga panahon na yun ay nakakaranas ng kahirapan dahil sa climate change at nagpapahirap dito upang makagawa ng pagkain. Dahil sa advance ng kanilang teknolohiya, nadiskubre nila na para maibalik sa dati ang kanilang planeta, kakailanganin nila ng napakaraming ginto sapagkat ang metal na ito ay may kakayahang lumaban kahit nasa cosmic radiation. Ngunit may problema. Ang ginto ay madalang sa kanilang planeta at kailangan na nilang humanap ng pagkukuhaan. Kaya't ginamit nila ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan upang humanap ng alternatibong pagkukuhaan ng gintong metal. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na paghahanap, nadiskubre nila ang planetang Earth. 445,000 years na ang nakakaraan, kung saan sila ang mga unang extraterrestrial na tumawid sa kalawakan at pumunta sa ibang planeta. Nang mga panahon na iyon, pinaninirahan lamang ang planetang Earth ng mga hayop tulad ng mammoth, saber-tooth at ilang unggoy. Pinili ng mga Anunnaki na manirahan sa isang lugar sa daigdig at kalaunan ay tinawag na Mesopotamia. At dito, nagtayo sila ng isang lungsod na tinawag naman na Eridu. Sa loob ng lungsod na ito ay mayroon isang napakagandang hardin na puno ng mga puno, ng mga prutas at hayop. Ang hardin na nilikha ng mga Anunnaki ay pinangalan ng Eden. Matapos nilang gawin ang lungsod,
ay nagsimula na silang magmina ng mga ginto sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pagmimina ng ginto ay mabigat na gawain, kaya't dinala nila ang mga igigi mula sa planetang kanilang sinakop at ginawang mga alipin para magmina ng ginto para sa kanila. Pagkatapos ng napakaraming taon ng sapilitang paggawa, ay nagrebelde ang mga igigi laban sa mga Anunnaki at ito ang unang digmaan sa daigdig. Nanalo sa digmaan ng mga Anunnaki, ngunit minabuti nilang wag nang gamitin ang mga igigi upang maiwasan ng maulit ang ganitong pangyayari. Kaya, naisip nilang gumawa ng bagong manggagawa, isang bagong lahi ng matatalinong nilalang na kayang magtrabaho ngunit mas mahina kaysa sa igigi. Pinagsama nila ang DNA ng lalaking Anunnaki at babaeng primate upang lumikha ng isang hybrid na magiging sunod-sunuran sa lahat ng kanilang utos. Ang genetic fusion na ito ay hindi naging maganda noong una, kaya nabuhay ang mga kakaibang nilalang tulad ng mga Nephilim, Cyclops at marami pang iba. Bagamat napakalakas ng mga ito, wala namang katalinuhan at kontrol sa sarili. Kaya inulit nila ang proseso at kumuha naman sila ng DNA mula sa lalaking primate at babaeng Anunnaki. Dito, naging matagumpay na ang genetic fusion at lumabas ang unang tao na pinangalanang Adamu. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay nagkaroon ng kakayahang magsalita at matuto mula sa mga Anunnaki, kagaya ng pag-aalaga ng hayop, pagtatanim, at pagtatayo ng mga bahay na gawa sa luwad at bato. Dahil dito, natuwa ang mga Anunnaki kaya pinahintulutan nilang manirahan ang mga tao sa kanilang lungsod at makapasok sa sagradong hardin. Ngunit, dapat hindi nila labagin ang utos na huwag silang magparami ng labis. Sa kabila ng utos na huwag magparami, ang mga tao ay nagsimulang dumami na nagdulot ng pagtaas ng populasyon sa lungsod. Maraming mga tao ang pinaalis sa Eden at Eridu at nanirahan sila sa mga kagubatan at kapatagan sa labas ng lungsod. Pagkatapos ng ilang milenya, ang planetang Nibiru ay lumapit na muli sa planetang Earth at ang gravitational field ng Nibiru ay napakalakas kaya naapektuhan nito ang natural na kondisyon ng mundo. Nagkaroon ng pagtaas ng temperatura sa mundo at natunaw ang mga glaciers na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng level ng karagatan at nagdulot ng patuloy na pag-ulan at isang malaking baha ang nanalasa sa lupa. Kaya ang lungsod ng Eridu ay lumubog sa tubig. Upang iligtas ang kanilang mga nilika, ang mga Anunnaki ay lumikha ng malalaking bangka na lumutang ng ilang araw sa tubig. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nawasak na ang kanilang lungsod kaya nagpasya na rin ang mga Anunnaki na bumalik na sa Nibiru. Ngunit, bago sila umalis, binigyan nila ang mga tao ng kaalaman sa arkitektura, musika, pagsusulat, at matematika. Tinuruan din nila ang tao kung paano magtatag ng sistemang monarkiya, kung saan pinapanatili ang kanilang bloodline na minana mula sa mga Anunnaki. Iniutos din ng mga Anunnaki ang pagtatayo ng templo na kilala bilang mga ziggurat na nakahanay sa mga konstelasyon na balang araw ay gagabay sa mga Anunnaki pagbalik sa Earth. Ang mga kwento patungkol sa mga Anunnaki ay ibinahagi ng mga tao sa Mesopotamia. Ngunit lagi nilang pinapanatili ang isang napakadetalyadong bagay sa kasaysayan. Laging nakasulat sa mga teksto na ang mga Anunnaki ay puno ng siyentipiko at astronomikal na bagay. Kung ating iisipin, ang mga bagay na ito ay sadyang nakakapagtaka para malaman nila sa mga panahong iyon. Kagaya na lamang ng ginto na may natural properties na panlaban sa cosmic radiation. Ang genetic engineering na 20th century na nung unang inintroduce sa daigdig. At ang hindi maipaliwanag na kaalaman nila sa astronomiya. Ipagpalagay na natin na gawa-gawa lamang ito ng mga Sumerian. Pero bakit alam nila ang tungkol sa gravitational field na kayang magdulot ng climate change at maging sanhi ng malaking baha sa daigdig dahil matutunaw ang mga glaciers at tataas ang level ng tubig sa buong mundo? Kung kayo ba ang tatanungin, gawa-gawa lamang ba ito ng mga Sumerian para bigyang daan ang malikot na imahinasyon ng tao?
o sadya talagang nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Muli po, maraming salamat at sana ay samahan niyo pa ako sa mga susunod pang video.